Nakangiti ang magkaibigang Josie at Carla sa gitna ng kalsada habang naglalakad. Nagbigla silang matigilan dahil sa kakaibang ingay na narinig nila. Nilibot nila ng tingin ang paligid at doon lang nila napansin na wala silang ibang tao na makita bukod sa kanilang dalawa. Nagkatinginan sila dahil doon. Nakapagtataka. Ilang saglit pa, isang malakas na pasabog ang naganap di kalayuan sa kinaroroonan nila. Maya-maya, napasigaw ng malakas si Josie dahil isang pugot na ulo ang biglang gumulong sa paanan niya. Nataranta siya dahil sa nakita. Sumigaw siya ng sumigaw at tumakbo. Naiwanan niya si Carla. Hindi niya ito naalala. Tila nawala siya sa sarili dahil sa kanyang nakita. Huminto siya sa pagtakbo nang marating niya ang ilalim ng tulay. Takot na tinakpan niya ang bibig niya habang nagtatago doon. Panay ang lingon niya sa paligid dahil baka may panganib na papalapit sa kanya. At hindi nga siya nagkamali. Dahil nang sundan siya ni Carla sa pinuntahan niya, biglang sumabog ang katawan ng kaibigan niya nang tawagin siya nito. Naluha na lang siya matapos yun. Pinigilan niyang wag umiyak ng malakas dahil alam niyang ang ingay ang magpapahamak sa kanya sa mga sandaling yun. Pinakalma niya muna ang sarili. Huminto siya sa pag-iyak at tinatagan ng loob niya. Nagpunas muna siya ng mga luha sa mga mata bago nagdesisyong umalis sa ilalim ng tulay. Naglakad siya ng walang suot na tsinelas papunta sa malaking building na nakita niya. May mga tao siyang nakita doon. Nakangiti siyang naglakad papunta doon at umakyat sa ikalawang palapag kung saan niya nakita ang mga tao. Ngunit pagdating niya doon, wala siyang nakita na kahit na sino. Tahimik ang buong paligid. Walang tao. Tanging malakas na simoy ng hangin lang ang naabutan niya. Umakyat pa siya papunta sa iba pang mga palapag. Sa pagkakataong yun, may mga tao na siyang nakita. Ngunit patay na ang mga ito. Nagkalat ang mga katawan nila kung saan-saan. Nakakaawa. Nakakaawa ang mga sinapit nila. Lasog-lasog na ang mga katawan nila. Napatago siya sa likod ng isang pinto nang marinig niya na may paparating. Pagsilip niya sa uwang ay nakita niya ang dalawa pa sa mga kaibigan niya na sina Cherry at Ronnie. Takot na takot ang mga ito. Nagmamadali ang mga ito na nagtago sa loob ng isang kwarto. Ilang saglit pa ay may sumulpot na kung anong nilalang sa labas ng kwartong pinagtataguan niya. Hindi niya maipaliwanag ang itsura nito. Naglakad ito papunta sa kwartong pinagtataguan ng dalawa at ilang saglit pa ay nakita nga sila. Namatay ng mabilis ang mga ito. Nahati ang katawan nila sa dalawa. Natulala si Josie dahil sa kanyang nakita. Paalis na sana siya nang mapatingin ang nilalang na yon sa kanya. Sinugod siya nito. Ngunit laking gulat niya nang tumagos ito sa kanya. Anong nangyari? Tanong niya sa kanyang sarili. Doon lang niya napagtanto na patay na pala siya. Pinatay siya ng halimaw noong tumatakbo siya papunta sa ilalim ng tulay kanina.